Kung mga Bible, sa inyo habang may nagsisimula. Matthew chapter number 6. Dagat mo pa. Matthew chapter number 6. Nabasahin natin ang mga familiar verse sa Bible. And my prayer for this morning, lalo-lalo na sa pagsisimula ng bagong taon, ay ating maunawaan ng maigi ang nais ng Panginoon dito po sa Book of Matthew chapter number 6. Let's begin reading from verse number 25 para makita natin yung kasaysayan, yung binabanggit ng ating Panginoon Jesucristo po dito. If you were there, say aloud, amen. Verse number 25, therefore I say unto you, take no thought for your life. Alam niyo, Panginoon Jesucristo nagsasalita dito. Kung kayo na-offend, matindi ito, nakaka-offend kung sinabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Therefore, alam natin na ang therefore ay word of conclusion. Sabi niya, I say unto you, take no thought for your life. Bakit kaya? Yan ang magandang katanungan. Bakit sinabi ng Panginoon na huwag kang mag-isip sa buhay mo? That ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body. What ye shall put on, it is not the life more than the meat, and the body than raiment. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they spin, nor do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Siya nga naman. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Or why take the thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the open, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or withal what shall we clothe? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have no need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Let's go to the word of prayer. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mga testimony na aming narinig, mga awitin na aming napakinggan. At salamat po sa mga bisita, sa presensya ng inyong pong mga anak, at maging sa lahat na kasama namin sa aming virtues. Maraming salamat po. Maraming salamat sa unang linggo ng taong 2024. Salamat sa nakalipas na taon at salamat sa bagong taon na binigay niyo sa amin. Panibagong pagkakataon para sa amin, para mamuhay at higit, Panginoon, na makapagbigay sa inyo ng kalukuran. The reason why binibigyan niyo po kami ng pagkakataon para mabuhay in order for us, O God, to give glory sa inyo pong dakilang pangalan. Nawa kayo makita ng bawat mananampalataya. Tulungan niyo po kami na matuto mula sa inyo pong mga salita ngayon po umaga po ito. Gamitin niyo po ako ay gano'n namin ikaw Diyos sa Kristo. Salamat po Panginoon. Bali Espiritu malaya kayong kumilos sa buhay ng inyong pong mga anak. Iligtas niyo po ang hindi ligtas at kayo niyo po masunurin sa tubig ng bautismo ang mga ligtas na maguna kayo ngayong umaga sa buong maghapon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Kung meron po kayong cellphone mo na nakabukas, pakilagay niyo po sa silent status para nang sa gayon wala pong tumutunog habang ako po ay nagsasalita. Wala na po munang lalabas sa labas sa mga bisita, mga baguhan ng Kristiyano,
Wala po munang lalabas-labas at tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos sa loob ng ilang minuto at pahalagahan natin ang pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. I hope ready na po kayo, amen? Now, ang sabi po ng Bible dito po sa verse, ang pag-uusapan natin ngayong umaga is, seek ye first. Seek ye first. Kung kayo po ay aware sa pagbabasa po ng Bible, at yung mga may Bible po na may tinatawag na red letter edition, okay, sa mga medyo ang inyong Biblia ay mayroong red letter. So makita po ninyo, ang ibig kong sabihin po ng word na red letter na yan ay tumutukoy mismo na ang Panginoong Hesukristo ang personal na nagsasalita po dyan. And of course, sinulat yan ng mga writer. Pero primarily, mismo yan po ay nanggaling sa bibig ng ating Panginoon. From the very mouth of our Lord, yan po yan mismo, yung mga red letter edition ng mga Bibles ay mismo yan po yan ay sinulat mismo from the very mouth mula sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po, kung pag-aaralan natin ang Book of Matthew, alam po natin na yan sinulat ni Matthew at ibinigay sa atin ang salita ng Diyos. At napakaganda na makita natin ang napakahalagang bagay. Ito, alam niyo po, sa buhay natin, and minsan maraming gumagamit ng word na ito, seek ye first the kingdom of God. At minsan na, kahit nga hindi nagsisimba, seek ye first din eh. Pero, memorize lang nila. Ay, yung iba ay kinanta pa ito. Mayroon pang ginawang awit po ito. Yung Matthew chapter 6, verse number 3. Bukang bibig ng karamihan. Pero ano nga ba talaga yung nais, ipakahulugan, yung meaning talaga, the meaning ng salitang ito na binanggit po ng ating Panginoong Hesukristo. Now, upang ating pong maunawaan ay babalikan po natin ang mga naunang mga passages upang makita natin. Alam niyo po ang Matthew chapter 5, chapter 6, at chapter number 7. Ito po yung tinatawag na Sermon on the Mount. Ito po ay mga series of preaching na tinalakay ng ating Panginoon Jesucristo habang kausap niya po ang kanyang mga disciples. Na pag sinabi nating disciples, ito po yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi natin disciple ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay adherent sa mga teaching ng ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala pa kung ikaw ay Kristiyano ngayong umaga, ikaw ay ligtas, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay disciple ng ating Panginoon. Tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, titignan po natin sa Matthew chapter number 5, ito po yung tinatawag ng mga Beatitudes. Yung mga beautiful attitudes na dapat taglayin ng Kristiyano doon sa kingdom ng ating Panginoon. At pagdating sa chapter number 6 na nandiyan, nagturo ang ating Panginoon ng tinatawag na Lord's Prayer. Yung Lord's Prayer, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Pero alam niyo po ba, yun po yung tinatawag na pattern lamang ng prayer. Hindi po mismo, yun yung panalangin, yung Lord's Prayer, but yan po yung pattern ng panalangin. At pagdating po sa chapter number 6, at narito po, ay ating makita na ang Panginoon ay nagturo patungkol sa prayer, nagturo patungkol po sa fasting and praying, at nagturo ang Panginoon patungkol sa pera. Sa chapter number 6, 19 hanggang number 24 ay makikita natin doon na sabi nga po ng Biblia, you cannot serve God and mammon. Ano po yung mammon? Yan po yung pera. Naroon sa verse 19 and 20 and 21, sabi ng Panginoon na huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa lupang ito sapagkat dito sa lupang ito ay mayroong magnanakaw, mayroong kalawang, mayroong mga klase ng insekto na sumisira ng ating kayamanan. So makita natin, pagdating ko ngayon, dito sa verse number 25 hanggang number 34, ay nagturo naman ang Panginoon tungkol sa tinatawag na pag-aalala o worry. Sapagkat marami pong mga tao po ang nag-aalala. Pero this time,
papaano kinomfort ng Panginoon ang mga tagapakinig niya. At naniniwala ko sana ngayong umaga bilang nakikinig ay ating ding maunawaan ang mga bagay na ito ngayong umaga. Amen? Nakita natin, seek ye first. Pero alam niyo po ba na bago po sinabi ng Panginoon yung seek ye first, ay meron pong word na but. At kung sa mga nag-aaral na English, hindi ako magaling sa English. Magaling ako sa, kung nag-aaral po ako gusto ko yung ako ay nagtatrabaho. Kaya yung school ko po kasi educationalist ngayon. Mahilig ko sa gusto ko yung puting-puting. Mas gusto ko yung nagpuputing. Yung school namin ay meron kami woodworking, meron kami electricity, practical electricity, automotive. Yung gusto ko yung nagpuputing-puting. Pero sapagkat nandito tayo sa simbahan, kinakailangan pa natin mag-aaral. Hindi ko pinag-aaralan noon ng English, pinabayaan ko na po yung mathematics. Pero sa Bible, may mathematics pa rin dahil may book of numbers pa rin. Amen. May mga qubits na kinakailangan mo. Buti na lang, marami tayong mga resources na upang maintindihan po natin. Marami tayong mga resources na pwede natin maintindihan. So makita natin dito po, bago sinabi ng Panginoon na seek ye first, ay ginamit na yung word na but. At alam po natin yung but ay tinatawag na conjunction. Ano pong ibig sabihin ng conjunction? A word that join words, phrases, or sentence. Sa Tagalog ay pang-ugnay. Bago sinabi ng Panginoon, yung seek ye first, ginamit na yung word na pang-ugnay. The word but. Sa verse number 33, nung sinabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God, inuugnay ng Panginoong Jesucristo yung mga naunang mga talata. Ganyan po ang pag-aaral. Amen? Kaya nga po, ito po yung pag sinabi natin conjunction. So, pag sinabi natin yung word na but, ay inuugnay ng Panginoon. Ito po yung continuation ng conversation ng Panginoong Jesucristo na nagsimula sa verse number 25. So ganyan po yan sa pag-interpret mo ng Bible, sa pag-unawa, ay bago sinabi ng Panginoon seek ye first, but seek ye first, ay inugnay ng Panginoon. So ito yung karugtong. Ito yung nagkukunik. So conjunction, ito po yung nagkukunik sa verse number 20, sa verse na nagsimula sa verse number 25. Kaya napakahalaga na makita natin sometimes ay kinukot lang natin yung seek ye first, the kingdom of God, pero hindi natin nakuha yung karugtong. Sa madaling sabi, kapag titignan mo lamang yung verse number 33, meron po yung kulang. Kaya mahalaga na maintindihan natin yung mga pasimula na ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Now, ano po ba yung naunang mga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Bago niya sinabing, seek ye first. So, ano pong ibig sabihin po muna na seek para maintindihan natin ng maigi? Okay? Now, the word seek, it is a present imperative verb. That means, one is to pursue something and keep on pursuing it without stopping. Nakikinig po ba kayo? Amen? Ano po, ulitin niyo po. Na pag sinabi natin seek, in particular doon sa verse number 33 na yan sa book of Matthew chapter number 6, pag sinabi natin seek yan ay, kung titignan natin sa English word is a present imperative verb na ibig sabihin, one is to pursue something and keep on pursuing it without stopping. So, ibig sabihin, kinakailangan na kapatid, magpatuloy, at huwag tumigil. Pag sinabi din natin seek is, galing yan sa Greek word na zeteo, na ibig sabihin, to worship God. Okay? To worship God. Hindi lamang po to seek, but also to worship God. So, kinakailangan naroon yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ito po ay tumutukoy, it deals with trust, dealing with
trusting God. Okay? Nandoon, napaloob doon yung pagtitiwala ng tao sa Diyos. Ang tanong, when you seek God, pag sinabi niyo when you seek God, you worship God. Nagtitiwala ka talaga sa Diyos. But the question is, are we really trusting God? Yan ang tanong ko po ngayon po umaga sa bawat Kristiyano. If you are claiming to be a Christian, followers of the Lord Jesus Christ, are you really trusting God? Tayo mo talaga ay totoong nagtitiwala sa Panginoon. Yan ang napakagandang katanungan. Sa pagkatandaan po natin, makinig po tayo maigi, pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, pag sinabi natin seek is that we put God first in our lives. Now, the followers of the Lord Jesus Christ should prioritize living in according to His Word and obeying what He says. So, ibig sabihin, pag sinabi natin nagtitiwala tayo sa Diyos, ibig sabihin, ang pagkasunod ng Panginoong Jesucristo ay kailangan bigyan ng priority ang Diyos at mamumuhay po tayo according sa salita ng Diyos na kanyang mga sinabi. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, ay naapektuhan papaano po tayo nabubuhay sa araw-araw. Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung ating paniniwala sa Diyos, yung ating pagtitiwala sa Diyos ay naapektuhan kung paano po tayo namumuhay sa araw-araw. Dito po sa Book of Matthew, mga kapatid, ay ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang dalawang bagay na napakahalaga na maintindihan po natin. Now, pinakita ng Panginoon na dapat huwag po tayong mag-alala. Yan po ang pinaka-context ng verse number 25. At pagdating po sa verse number 26, makikita natin dito, mga kapatid, may dalawang mga bagay na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo upang maintindihan po natin. Number one, na ginamit ng Panginoon dyan, mga kapatid, is yung mga ibon. Kung kayo po nanggaling sa Sunday School, ay tinuro po ng mga Sunday School teachers ang mga ibon. Nawawala ako sa tono. Ayun sino yung sound ko. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Second stanza. Ang mga bata na mababait ay mahal ng Diyos. No? Di kumukupas. Sabi na mga bata, di kumukupas. Yan ang maganda sa mga bata. So, ibon. Ano po ang patungkol sa ibon? Bakit maging ang Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng emphasis na kinakailangan pag-aralan pag-usapan ang mga ibon? Makita natin dito, mga kapatid, na ang mga ibon na lumilipad, hindi lang sa mahal ng Diyos, kundi pinuprovide ng Panginoon ang kanilang pagkain. Nakakita na ba kayo ng ibon na nagtrabaho po sa palengke? Nakakita na ba kayo ng ibon na mayroong payslip? Kung meron, pakita niyo po sa akin. So what I'm saying is, mga kapatid, yung mga ibon, binigyan pansin ng Panginoon at ipinakita na sa kanyang mga tagasunod, ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa mga naniniwala sa Diyos na yung mga ibon, nabubuhay sila. Wala silang bahay, lumilipad lamang sila dyan. Wala silang, kagaya natin na meron po tayo, wala silang bihisan. Pero sila'y nabubuhay. I hope, mga kapatid, mas higit ka po sa ibon. Maaari sabihin mo, Pastor, kawawa ako, naniniwala ko, mas higit ka pa sa ibon. Sino ang pinakamahirap na yung
yung ibon. Pangalawa, hindi lamang yung ibon. Sa verse number 25 hanggang 27, mga kapatid, sa verse number 28 na tayo, sapagkat iniisip natin, una, bakit ginamit po ng Panginoon yung ibon? Sapagkat tungkol sa pagkain. Pinoprovide ng Panginoon yung kanilang pagkain. But dito sa verse number 28, sabi ng Biblia, take no thought for raiment. Ano po yung raiment natin? Yung ating kasuotan. Ano po sabi po ng Biblia? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Yet, the Heavenly Father, makita natin dito mga kapatid, yet I say to you, even Solomon, in all his glory was arrayed like one of these days. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? So yung mga maliliit na mga bagay ay binigyang pansin ng Panginoong Jesucristo, ginawa ng ilustrasyon upang makita po natin, mga kapatid. Ginamit na yung mga ibon, ginamit na yung mga lilis, yung mga maliliit na mga creation ng Diyos, mga kapatid, na maaaring hindi mo pinapansin, but this time, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pansinin natin yung mga bagay dito. Kaya napakahalaga po, in other words, we should depend on God for our provision instead of worrying, mga kapatid. Kaya makita natin ilan sa mga tawang nag-aalala. Pero pansinin po ninyo, grabe pag-aalala ninyo noong 2023, pero salamat sa Panginoon, inabot pa rin kayo ng 2024. Sumalaga na makita natin dito, mga kapatid, pinag-usapan ng tungkol sa pagkain, pinag-usapan ng tungkol sa damit. Pero mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin yung kingdom ng Diyos. Sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God. Now, ano po pag sinabi natin kingdom of God? Pag sinabi natin kingdom of God is the sovereignty of God. Pag sinabi ng sovereignty of God and His rule over all creation, ibig sabihin, ito po yung kapangyarihan ng Diyos, yung authority ng Diyos, yung kanyang nasasakupan ng Diyos. At dapat natin malaman na anumang nakikita mo and even your very life ay nasasakupan ng Diyos. Ito po ay nasa control ng Diyos. Ulitin ko po, pag sinabi natin kingdom of God, ito po yung sinasabing kaharian ng Diyos. Ito po yung authority ng Diyos. Ito po yung nasasakupan ng Diyos. And I believe in all my heart na maging ikaw, maging ako, ay naroon sa control ng Diyos. The very life na mayroon po tayo, yan po ay nasa sasakupan ng ating Panginoon. Kung paano nasasakupan ng Diyos yung mga lilis, kung paano nasasakupan ng Diyos yung mga ibon, kung paano nasasakupan ng Diyos ang mga planeta at ang lahat ng kanyang mga creation, higit sa lahat, yung buhay mo, yung buhay ko, is under on the control of God. Salamat po ang meron ng kayanan. Kaya lagi natin sinasabi, pag tumating na yung panahon na kukunin ka ng Panginoon, wala kang magagawa. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, sa pagsisimulan ng bagong taon, napakahalaga po na meron po tayong 4 na bagay na matutunan mula sa bagay na ito from verse number 25 down to verse number 34. Are you ready now? Amen? Maiksi lamang ito at mamaya uwi na po tayo. Makinig po kayo maigi upang nang sa gayon matuto po tayo. By the way, ito po ang purpose. Salamat na binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makarating sa bahay manambahan upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung first day, napakahalaga yung first Sunday, napakahalaga yung first hour. 4 days that we need to learn dito po sa talatang binanggit ng ating Panginoon na paano na kinombat ang patungkol sa pag-aalala. Naniniwala po ako na lahat po tayo tumadaan sa pag-aalala. And in fact, marami kayong umaga, wala kayong ibang iniisip, kundi yung mga susunod na panahon. Ang problema mga kapatid,
is hindi lamang yung binanggit ng Panginoon dito, yung pinag-aalalahanan mo, yung inaalala mo, kundi napakaraming mga consideration sa buhay mo na yan. Diyan ka na nalulunod, at diyan ka nalulula, at diyan ka na ngayon nagiging hindi effective dahil sa grabe mong pag-iisip. Are you listening? Amen? Now, 4 days na kinakailangan malaman natin at matutunan natin dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo from verse number 25 down to verse number 34. Number 1, Matthew chapter 6 verse number 25. Mahalagang matutunan natin not to worry for your food and for your clothing. By the way, bakit sinabi po ng Panginoon ito? Sapagkat ito po yung tinatawag na the 3 basic need of a man. In order for us na tayo po ay mabuhay, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo ng damit at kinakailangan mo ng tirahan. Kaya nga, alam niyo po ba na yan yung unang-unang concern ko ng mga tao. Pero alam niyo po ba sometimes, ang mga tao masyado na rin nag-upgrade. Hindi niya na iniisip ang kanyang pagkain, hindi niya iniisip ang kanyang damit. Anong iniisip niya? Load. Anong iniisip niya? Internet. Nakikinig po ba kayo, amen? Ganyan sapagkat nandito tayo sa internet age, di bali nang hindi kumain basta makapag-internet. Kaya makita po ninyo, problema ng mga tao, cellphone. Bakit? Internet yung kailangan. Facebook, para manood ng TikTok, para manood ng kung ano-ano, mga YouTube dyan, mga kapatid. At dyan naubos yung napakaraming mga oras ng tao at iniisip nila lagi, hindi na yung pagkain, hindi na yung damit, kundi ganyan na, social media. Pero makita po ninyo, primarily, in the time of our Lord and Savior Jesus Christ, and even our time today, napakahalaga sapagkat lahat naman tayo kumakain. Amen? Pero ganoon naman, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang mag-worry sa pagkain mo, huwag kang mag-worry sa damit mo, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ipoprovide yan ng Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng example na even mo yung mga ibon pinapakain ng Diyos. Pansinin ninyo, mga kapatid, wala ang trabaho. I mean, yung sumisyon ka ng trabaho, nakakaya ng iba, pero nagsurvive ka ng 1 year. Nakikinig po ba kayo, amen? Hindi ba magpasalamat tayo na nakikita mo kung paano ang Panginoon mag-provide ng ating pangangailangan basic, pangunahing pangangailangan? Kaya nga tinuro ng Panginoong Jesucristo na huwag kang mag-aalala sa pagkain mo, huwag kang mag-aalala sa damit mo, ipoprovide yan ng Panginoon. So mahalaga na bigyan pansin natin ang mga bagay na patungkol sa Diyos. At nakakalungkot dito na kapatid, inaagaw ang oras natin sa pananalangin, inaagaw ang oras natin sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil lang sa pag-iisip po natin sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Nasamantalang sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi yan. Mismo from the very mouth of our Lord Jesus Christ, sabi po ng Biblia, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, for yet for your body, what shall be put on? It is not the life more than the meat, or the body than raiment. Siya nga naman, aanin mo ang damit pag wala ka ng buhay. Aanin mo bang pagkain pag wala ka na rin buhay? Eh baka alam niyo po ba, aanin mong pagkain pag wala ka ng ganang kumain? Are you listening, amen? Sometimes, alam niyo, naranasan ko po yan. May sakit ako na doon, nakalakad at napakaraming mga pagkain, pero wala akong ganang kumain. Nasamantala yung iba, maraming ganan niyo ng pagkain, pag-uulan, masaya na kayo. That is really true. Habang yung mga iba, mga kapatid, ay naroon, nag-iisip. Pero may mga tao, mga kapatid, na walang gana sa pagkain. Pero may mga tao din naman na sobrang gana sa pagkain. Are you listening? Basta pagkain. Kaya alam niyo po mga salamat sa Panginoon.
na binibigyan ka ng gana sa pagkain. Bakit? Ang Panginoon nagbibigay ng gana sa pagkain. At hindi ba naman sobrang gana kaya kinakailangan niya na matanggal? Wala nang katitigil mga kapatid. But anyways, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Do not worry pagdating sa pagkain kung isusuot mo. Yan ang pinuturo dito sapagkat mas mahalaga yung buhay mo kaysa pagkain. Kaya napakahalaga na makita natin dito, ipinakita ng Panginoon na kapatid na yung mga ibon na mahal ng Diyos, pinapakain ng Diyos, mas mahal ka ng Diyos kaysa sa ibon. Sabi ng Biblia, mas higit ka ba sa ibon? Kaya mahalaga na matutunan mo natin yun. So yan, the first thing na mahalaga matutunan natin mula sa aral na gusto ng Panginoon ngayong umaga para sa atin na tinuro sa kanyang mga disciple. Do not worry pagdating sa pagkain at mga damit. Number 2. Sa verse number 26 down to verse number 30, consider the lilies. Consider. Kapag sinabi natin, consider the birds, consider the lilies, think about. Pag-isipan mong maigi. Dapat natin malaman na kapatid, sabi ko nga po sa inyo kanina na mas mahal ng Panginoon ang mga tao kaysa sa mga ibon. Mas mahal ng mga tao o mas mahal ng Diyos ang mga tao rather than sa mga lilies of the field. Kaya consider mo sila, alalahanin mo sila na kung mahal sila ng Diyos, mas mahal ka ng Diyos. Kaya makita natin, mayroon ng ebidensya. Amen? Consider the lilies, that's the word. Sabi po ng Biblia, consider the lilies of the field na ngayon, mga kapatid, ang yayabong nila. Pero bukas, dadalhin na po sila doon sa sulugan. Kaya dapat natin maunawaan yan. Consider, think about sa mga nangyayari sa mga ibon, paano sila pinapakain ng Panginoon. Kaya napakahalaga na kapatid na magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Sabi ko nga po sa inyo, yan ang kailangan ng mga Kristiyano, tamang pag-iisip. Sometimes, na-occupy ng ating isipan na kapatid, ang mga bagay na sometimes, hindi ka na nagiging effective. Bakit? Puro ka worry. Hindi na kayo makapagtrabaho. Bakit? Puro nag-aalala. Hindi na makapunta sa church. Bakit? Lagi na lang nag-aalala. Hey! The Bible says, consider the lilies. Consider the field, the lilies of the field. I-consider mo yung mga ibon sa kalawakan. Paano pinuprovide ang Panginoon ang kanilang pangangailangan. O nakakalungkot, makita mo yung mga Kristiyano, wala nang hagana pumunta sa church. Bakit? Na-occupy sila ng kanilang material na pangangailangan. Na hindi na makapanalangin, hindi na makapagbasa ng Bible, hindi na makapunta sa church, wala kagana-gana sa mga bagay na patungkol sa amin. Puro na lamang pag-aalala. Pero dapat natin malaman na kapatid, grabe yung pag-aalala mo. For 2023, pero salamat, umabot ka pa rin ng 2024. Ano ibig sabihin ito? Ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. That's why, kinakailangan i-consider natin ang mga bagay na ito. Think about yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. People of God, kinakailangan isipin natin mga kapatid, ang Panginoon sa buhay natin sapagkat we are under His control. Tayo po'y nasa kingdom ng Panginoon, nasa soberenya tayo ng Panginoon, nasa kaharian tayo ng Diyos, nasa authority tayo ng Diyos. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Hindi mo makita po ninyo, kapag ikaw ay nakarinig sa isang tao, may problema ka, pero sabihin sa iyo, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Hindi ba nagbibigay sa iyo ng comfort yun? Sasabihin mo buti na lang, nandiyan po kayo na nagpapalakas sa akin. Pero this time mga kapatid, tao yun. Na ang tao pwedeng magbago ang kanyang pangako. Mapapansin po din na pagkarami pong mga tao nangako pero pagdating ng katotohanan, wala na yung kanilang mga pangako.
Pero dapat yung maunawan, hindi tao ng ako, kundi ang Diyos nating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang tanong, mapagkakatiwalaan ba yung pangako ng Diyos? Sometimes, alam niyo po ba ang problema natin, mas pinagkakatiwalaan din yung pangako ng tao na sa pangako ng Diyos. Bakit mo sinabi yan? Bakit? Kasi napakarami mong mga tao, pinangahawakan yung pangako ng tao, pero hindi nila pinahahawakan yung pangako ng Diyos. Dapat natin malaman, ulitin ko, consider, sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat, and even the very life na pinagmamalaki mo, hawak ng Panginoon yan. O nakakalungkot na napakaraming mga ito, sabi ko sa inyo, hindi na sila nagiging effective. Alam niyo kung bakit? Puro na lamang pagkaalala. Na gusto kong ipakita po sa inyo, ano po yung result ng pagkaalala bago ko pumunta sa point number 3 ng ating pag-aaral. Ano po mga kapatid? Paano naapektuhan? Ano po ang apekto mga kapatid? Pag tayo ay nag-iisip ng mga bagay-bagay sa buhay natin mga kapatid, ano nagiging epekto? Mga kapatid, worry may damage your health. Ang pag-aalala ay maaaring niyang sirain ang ating pong kalusugan. E pansinin po ninyo, iba ang tibok ng puso mo pag nag-aalala ka. At iba na rin ang isipan mo pag nag-aalala ka. Bakit? Kasi nag-aalala ka lagi. Hindi ka mapanatag. So mga kapatid, worry may damage your health. Kinukonsum na lahat ng kaisipan mo. Bakit? Puro ka na lamang pagkaalala. Ngayon, nasabi ng Panginoong Jesucristo, ang tanong niya dito ay, pag ikaw ay nag-alala, madudugtungan ba yung buhay mo? Ginamit mo ng Panginoon, madudugtungan ba yung buhay mo? And even 1 cubit. Alam niyo po yung 1 cubit? Ito po yun. Yan po yan, yung 1 cubit. Mga 16 inches. Tanong, pag nag-aalala ba tayo, madudugtungan ba ng Panginoon ng 16 inches yung hakbang natin? I-convert natin sa oras, madudugtungan ba ng 16 seconds pag ikaw ay nag-alala? Madudugtungan ba ng 16 minutes yung buhay mo pag ikaw ay nag-alala? Hindi talaga. Kaya mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo na pinapakita na maging kalmante ka, ibigay mo lahat sa pagpapatiwala talaga sa Panginoon. Kaya hindi mo ba ito mo, magpasalamat tayo kung kaya tayo pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo, ako mo many times, sabi ko, pag nag-aalala ako, sabi ko, babalik ako sa Bible, hindi naman talaga makakatulog pag ako'y nag-alala sa mga pangangailangan ng simbahan. Kaya ano gagawin natin ngayon? Magtiwala sa Panginoon, manalangin sa Panginoon at Panginoon. Nag-pray ka sa Panginoon, ibinigay mo na sa Panginoon, leave it alone sa Panginoon. Sapagkat yan ho, ang mangyayari, worry may damage your health. And worry distract your productivity. Kaya makikita po ninyo pag nag-aalala ka, hindi ka nagiging productive. Uupo ka na lang dito, magbubot ng ina. Wala, hindi ka na productive na dapat. Naghuhugas ka ng plato, kaya pagdating mo, tampak ang hugasan. At ang masaklang nito mga kapatid, supposed to be, nakabihis ka ng maayos, papunta ka sa church, magtatrabaho ka para sa Panginoon, suluinin ka, sapagkat nag-alala ka sa mga pangangailangan mo, ayun, hindi ka naging productive. Are you listening again? Alam nyo, ang pinakamagandang pangyayari sa buhay na nagiging produktibo po tayo. Pero nakakalungkot sapagkat nag-alala po tayo, hindi naging produktibo. At mismo, pinabayaan mo na yung sarili mo. Dati, nagtututbrush ka pa, nasusuklay ka pa, nagtatagal ka pa ng buta, pagkagising mo. Sapagkat nag-alala ka, hindi ka na nakaisip ng pagsuklay. Hindi ka na makaisip na mag-toothbrush.
Hindi ka lang makaisip ng maligo at nadudulubong ka na lamang doon sa kinalalagyan mo, hindi ka nagiging produktibo. Kaya tingnan po yung mga tao, ano inisip nila pag sila nag-alala at talagang baksak na sila? Wala na. Maghihintay na lamang sila ng kamatayan nila. Pero mga kapatid, tinuro sa atin ng Panginoon na huwag kang mag-alala sapagkat manidisrupt na yung productivity mo. And when you worry, brethren, maapektuhan the way they treat mo yung kapwa mo. Kita niyo po, pag nag-worry ka, imbis na ang ganda ng relasyon mo sa isang tao, huwag ka lang harang-harang sa dadaanan ko. Diba? Imbis na maganda yung pagkitungo mo sa tao sa pagkatag-alala ka, grabe na yung pangangailangan mo, naapektuhan yung pagkitungo mo sa tao, pati ngayon sa ibahan, naapektuhan na, hindi ka na pupunta sa church. And of course, sa pagkatag-alala ka, ano po nangyari? It reduces your ability to trust in God. Yan ang pinakabulit sa lahat. Sapagkat nag-alala ka, mga kapatid, ano pong nangyari ngayon? Naapektuhan ngayon yung kakayanan mo na magtiwala sa Panginoon. Bakit? Nag-focus ka na lamang doon sa problema mo. Nag-focus ka na lamang doon sa inaalala mo. At nagdala sa iyo na wala ka na kakayanan ngayon na magtiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag mag-alala. Consider the lilies of the field. Number 3. One thing that we can learn in Matthew chapter 6, verse number 3 is simply an invitation to put God first. An invitation to put God first. Alam niyo po ba, pag sinabi natin first, it is not only speaks of time, but speaks of quality. Kaya pag sinabi na pa yung Panginoon na seek ye first the kingdom of God, hindi lamang po yung time na pinag-usapan, but the quality. The quality. Kaya makita niyo po, simply in Matthew chapter 6, verse number 23, ang Panginoon ay iniimbitahan po tayo na magtiwala sa Kanya. Dapat sinabi natin, invitation is nasa inyo ang desisyon. Halimbawa, nag-invite tayo ng bisita. Sila ba ay tutugon sa paanyaya na umattend ng church o hindi? Salamat sa mga tumugon. Isang paanyaya na tayo ay magtiwala sa Diyos. At para sa mga Kristiyano, ito kailangan natin. Dapat tayo magtitiwala sa Panginoon. Ang tanong is, karapat dapat ang pagkatiwalaan ng Diyos? Now, pag sinabi mo, yes, God is simply inviting you na magtiwala sa Kanya. At makita mo, at na-experience mo, yung power ng Panginoon sa buhay mo. The reason why, mga kapatid, maraming mga Kristiyano na nakaranas ng power ng Diyos is simply, sila'y tumugon doon sa invitation ng Panginoon.
sa Panginoon? Uunahin mo ba siya? Bibigyan mo ba siya ng quality time sa buhay mo? Bibigyan mo ba siya ng puwang sa buhay mo? Bibigyan mo ba siya ng importansya sa buhay mo? O ang nakakalungkot na kapatid, Kristiyano nagsasabi, seek ye first the kingdom of God, pero ipinagpapaliban ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Ang lagi natin sasabihin, siguro naman naiintindihan ako ng Panginoon. That's always yung maririnig natin sa mga tao, siguro naman maintindihan ako ng Panginoon. Totoo yan, maintindihan ka ng Panginoon. Pero ang tanong, naiintindihan mo rin ba kaya ang Diyos? Na ini-invite ka na magtiwala sa Kanya at bigyan pansin mo ang mga bagay na para sa Kanya sapagkat siya ang may kontrol ng buhay mo. God is simply inviting us to trust in Him. Huwag sa pera, huwag sa posisyon, at huwag sa karangyaan ng mundo ito. Huwag sa mga material na bagay na lahat ng mga bagay yan ay mayroong katapusan. Sa mundong ito, napakahalaga yung ating matibay na pananalig sa Panginoon. So kita po ninyo, nagtitiwala ang mga tao. Akala nila, pag mayroon silang magandang bahay at mayroon silang magandang buhay, marami na silang pera. Mga kapatid, isang yanig lang yan, tapos lahat yan. Marami mga ito na nagtitiwala sa kanilang mga kapangyarihan at kanilang kakayanan. Isang titik ka lang ng Panginoon, sigurado, tapos na tayo. Kaya mga kapatid, isang imbitasyon na magtiwala muli tayo sa Panginoon ngayong 2024. Put God first, but seek ye first the kingdom of God. Ulitin ko po, bago na sinabi ang verse number 33, mayroong 25, mayroong verse 26, may 27, mayroong 28. Pinutugtong ng Panginoon, kinukulit ng Panginoon yung mga pangyayari sa verse number 25 na kung yung mga tao, yung mga ibon ay pinapakain ng Diyos, papakainin din kita. Ang kailangan mo lamang gawin ay gumawa ka ng desisyon to seek God first. Ilan sa mga tao ngayon ang hindi nakapit sa simbahan sa unang Sunday? Bakit? Nag-alala. Inuna ang kanilang mga pangangailangan. Bakit? Sapagkat alam nila na baka marami silang mga pang-aalala. Kaya magpasalamat tayo sa mga hindi ba? Magpasalamat kayo ngayong umaga na nandito kayo the very first Sunday ng taong 2024. Nandito ka sa bayan ng Labahan. Handa makinig ng salita ng Diyos. Ang muli, pagtitigayin ng Panginoon ang iyong matibay na mananalig sa Diyos. Alam niyo, yung problema ng maraming mga Kristiyano, kinukol ko yung verse about seek ye first the kingdom of God. Pero mamayang hapon, wala na sa service. But seek ye first the kingdom of God. Pero maya-maya lamang, wala na, nag-aalala na naman. Alam mo, kasi seek God first talaga eh. Kaya. Pero pagka nagkaroon na ng problema, wala na. Hindi mo na makita. Sabi ko po sa mga young people, sa inyong murang edad ay pagtibayin ninyo ang inyong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo, nararanasan at makikita natin ang iyong matibay na pananalig sa Panginoon pagka dumating na sa iyong problema. Pag dumating na po ang bagyo, doon mo talaga makikita yung totoong nananampalataya. Kaya mga kapatid, iniimbitahan ka ng Panginoon na muling magtiwala sa Kanya ngayong 2024. Kung noong 2023 ay hindi pa matibay yung paniniwala mo sa Panginoon, nag-survive ka, naniniwala mo, sana pagtibayin mo rin ay yung matibay na mananampalataya ngayong 2024. Sabi ko nga, sometimes, minsan, sakit lang. Yung ating mananampalataya, titigil na. Mawalan ka na ng pera. Ang dami mga tao na ang galing magsalita, pero pagdating na sa katotohanan, wala na. Kaya mga kapatid, it's time for us
tugunin ang invitation ng Panginoon. Sabi ng Bible, seek ye first. Not just time, but the quality. The quality time na ibibigay mo sa Panginoon. Bibigyan pansin mong mga bagay na patungkol sa Diyos. Number 4, the last. The final advice. Not just only the invitation, not just the consideration, but also the final advice. Yung final advice sa verse number 34, sinabi niya, take therefore. We know that the word therefore is a word of conclusion. Inulit niya ulit, take no thought for the morrow. Huwag kang mag-isip ng bukas. For the morrow shall take thought for the things of itself. Huwag kang mag-isip ng kinabukasan. Hayaan mo yung kinabukasan mag-isip ng kanyang para sa kanyang sarili. That's the Bible. Sabi po na nila, sufficient a today is the evil thereof. Alam niyo po, kapag inisip mo na sufficiente ka na, yan ang problema ng maraming mga tao. Pag inisip na sufficiente na sila, kaya nga mayroon na silang something, hindi na sila magtitiwala sa Diyos, hindi sila nagagawa para sa Panginoon. Bakit? Alam nilang sufficiente na sila. That's the final advice. Alam niyo, problema kasi natin mga kapatid, na mga Kristiyano, ang iniisip natin lagi, yung bukas. Kaya nga dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Ang masaklap yan, hindi lang yung bukas yung iniisip mo. Yung another pa na bukas, baka yung iba sa inyo, nag-iisip na kayo ngayon, anong ihanda natin sa 2024, December, sa Christmas fellowship. Grabe naman kayong advance na kapatid. And in fact, ang katotohanan yan, alam niyo, ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag natin unahan ang Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Huwag mo uunahan ang Panginoon. Bagamat naghahanda po tayo para sa December Christmas Fellowship po natin. Pero ang tanong, sino kaya maabot pa sa atin sa 2024 December Christmas Fellowship? Tatanay ko kayo, lahat tayo gusto natin yun. Pero ang kalooban ng Panginoon pa rin ang masusunod. Ibig sabihin, ulitin ko po, ang final advice ng Panginoon, huwag mong unahan ang Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. The final advice, sabi niya, take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Hayaan mo yung bukas, problema ng kanyang sarili. Ang problema kasi natin, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung bukas yung iniisip mo, kundi yung another pa na bukas, pati 2023, 2032, iniisip na natin. Yes, meron po tayong goal. As a pastor, meron po tayong goal. Pero mga kapatid, lagi natin sinasabi, anuman ang kalooban ng Diyos. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Lagi tayo maasa at magtitiwala doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pinapaganda, ano yung magagawa natin ngayon? Gawin natin. Sa pagkandaan mo ngayon, pag lumipas yung araw na ito, makinig tayo maigi, pag lumipas yung araw na ito, hindi mo na pwedeng ibalik. Nakikinig po ba tayo? Amen. Fire sa amen. Pag lumipas ang araw na ito, hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya na istorya na lamang ito kinabukasan. Pero salamat po sa Panginoon na ang Panginoon ay lagi na nandiyan na binibigyan tayo mga kapatid ng bagay na dapat natin bigyan pagtuunan ng pansin. Kaya na ang final advice ng Panginoon sa verse number 34, huwag mong problemahin ang bukas, huwag mong uunahan ang Panginoon. O maraming mga Kristiyano, bakit hindi tayo makapag-move on mga kapatid? Bakit inunahan muna ang Diyos? Hindi po tayo Diyos. Kaya huwag mong uunahan ang Panginoon. Kaya huwag mong problemahin ang kinabukasan. Hayaan mo ang Panginoon magtrabaho dyan. Ang kailangan natin live one day at a time. Maging produktibo ka sa araw na ito at pagdating natin
Organisado na ang kanilang buhay. Bakit? Na-occupy na sila ng bukas. At another na bukas. Natambakan na sila. Kaya hindi na nilang alin ang kanilang gagawin. Wala ka man yung bukas. Ay kami na lang problema. Lagi na lamang nagkaalala. Kaya mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong taon, may 4 na bagay dapat natin tutunan. Nung sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Number 1, do not worry. Number 2, consider the lilies of the field. Number 3, an invitation to put them first. And then number 4, the final advice. Huwag mong uunahan ang Diyos. Huwag mong problemahin ang bukas, bahala ng Panginoon dyan. Ang mahalaga, ano yung gagawin mo ngayon. At ngayon, pag dumating ay another bukas, then another privilege to do something para sa Panginoon. Kaya pag binigyan ka ng bukas ng Panginoon, salamat. Yan ay another na pagkakataon para tayo ay magbigay ng panahon para sa ating Panginoon. Ang pinapakita dito, i-build natin yung ating matibay na pagtitiwala sa Panginoon. In closing, as members of this church, bilang membro ng simbahan, bilang anak ng Diyos, kumusta mo ang inyong pagtitiwala sa Panginoon? Kaya nga, meron pa tayong dapat i-develop at palaguin yung ating matibay na pananalig sa Panginoon. At kung matibay ang iyong pananalig sa Panginoon, mawawala ang iyong pag-aalala. Bakit? Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Ang Panginoon gagabay sa iyo. Ang Panginoon ang patuloy na magtataas sa buhay mo. Alam mo yung pinakamaganda sa buhay natin na ang Panginoon ang nagtataas sa buhay. Bakit? Siya po ang nagtatrabaho sa buhay natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nakilanan ng Diyos. Maraming salamat po. Salamat po sa kasama.